Imbes na sa kalsada sa bakanteng loteng ito namin naabutan ng 39 anyos na tsuper na si Cedric sa Barangay Kias, Baguio City. Imbes na bumiyahe, mas pinili muna nitong huwag pumasada. Hindi na raw kasi sapat ang kanyang kita sa gastos ng krudo na pumapatak na sa 100 piso kada litro. Anya kulang na raw ang 2,000 piso para sa isang full tank. Maliban dyan, malaking hamon din sa kanya ang 350 pisong boundary. Kaya ang ending, kakarampot na lamang ang naiuuwi niya para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Kasi yung iba minsan tinatamad na rin. Pero minsan, dahil sa pangangailangan din, kahit konti na lang maiuwi, sige, para makatulong din sa mga commuters natin. Nag-apply lang, pero di ko lang alam kung hanggang application lang yun. Maliban kay Tatay Cedric, nagdesisyon na rin huwag bumiyahe ang 50 units ng PUJ sa kanilang asosasyon. Ibig sabihin 30 na lamang ang kasalukuyang bumibiyahe. At sa bawat jeep na hindi bumibiyahe, may mga pasaherong naiiwan sa pila. Pasado alas 4 ng hapon kahapon March 18, mahaba na ang pila ng mga mananakay sa terminal ng Kias sa Burnham Park. Bagamat maraming pasahero, kakaunti naman ang mga nagkakargang jeep. Kaya ang dating ilang minutong paghihintay, umaabot na ng halos 30 minuto o higit pa. Para sa mga mananakay, hindi lang ito usaping abala, kundi dagdag pagod at nawawalang oras. Gaya ng 50 anyos na si Nanay Pao na nangawit na, kakahintay ng masasakyan. Oo, ganyan. Mas mahaba pa. Hanggang doon. Paikot doon sa tawag dito, yan sa may overpass. Ay, talagang hassle kasi kahit na gusto mong uuwi, wala kang magawa. Kaya usually, buti na lang may bus ngayon. So, ginagawa namin kung nakikisuksik na lang sa bus. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang terminal ng jeep sa lungsod. Konti lang maka 60 ganun. Usually po ba ilan lahat? Hundreds. Ilan lang yung nagbiyahe, konti lang. So, expected sa na babayan? Oo, pwede. Mamaya, siguro. Lalo na pag may traffic ganun. Pero ayon sa Department of Transportation Cordillera, hindi raw nararapat na tumigil sa pagbibiyahe ang mga tsuper dahil sa kabila ng sitwasyon, nakasaad pa rin daw sa kanilang prangkisa na dapat araw-araw pa rin silang bumiyahe. Kinukanda rin namin kasi marami na rin hindi bumabiyahe. Hindi dapat pwede. Mataas kaya mababa yung gasolina, sabihin na natin medyo may risk doon sa income nila. They have to serve kasi yun yung kondisyon natin sa prangkisa nila Kasi total naman, parating naman yung ayuda sa kanila. So, dapat hindi nila i-abandon yung mga pasahero. Sa kabila niyan, umaasa ang ilang tsuper na makakabawi sila sa inanunsyong dagdag pamasahe sa jeepney. Pero bago pa man ito maipatupad, sinuspinde na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag pamasahe sa lahat ng pampublikong transportasyon. Medyo malungkot pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Obserbahan na lang natin kung paano kung anong kikitain ng mga drivers kung ganun. I-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Tiniyak naman ng Pangulo na mamadaliin na nila ang tulong para sa mga drivers at operators ng mga pampublikong sasakyan. Sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas at pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. Sa susunod na linggo na ipapamahagi ang cash relief assistance o ayuda sa mga drivers ng jeepney, TNVS, bus, delivery at motorcycle riders. Vanessa Bugtong, RNG News.